Then, proceed tayo sa ating project. Ngayon, ang meron ako dito is application data domain. Then, sa application natin is magkakaroon tayo ng mga pages. Then, magkakaroon din tayo dito ng core. So, ano ba yung core na to? Yung core natin is mga services natin. Diyan natin ilalagay. Services, mga tawag dito, widgets na pwede natin gamitin sa iba mga pages. Mali yata ako. Ayan. Widgets. Then, okay. Ba? Sa pa dito ko rin pala ilalagay yung aking navigations. Okay. Okay. Then, sa pages natin, so, meron tayo dito mga example, mga homepage. Yan. Magkakaroon din tayo dito ng account page. Then, magkakaroon din tayo dito ng, I think, booking history page. Yan. Yan. Then, sa domain naman, dito rin nakalagay yung ating mga use cases. So, dito rin nakalagay yung ating entities. Dito rin nakalagay yung ating repositories. At dito rin nakalagay yung ating failures. Yung entities dito sa may domain is abstract lang ito. So, yung mga logic niya talaga is dito sa ating data. Okay? So, sa data natin, meron tayong repositories. Magkakaroon dito yung ating models. Dito nakalagay yung ating data sources. Dito rin nakalagay yung ating exceptions. Okay. Ito yung mga tinuthrow ng ating tawag dito, ng server natin ng mga exceptions. So, oops, mali spelling. Oops, gano'n. Exceptions. Yan. Yan. So, yung sa repositories na to, ganyan sabi ko, nandito yung logic nito ng ating repositories dito. Bali, ito is bridge lang ito papunta sa ating data. Okay? So, yun yung ating structures. So, sa ngayon, ang pinakaunang gawin natin is mag-create tayo ng mag-add tayo ng ating mga packages na kailangan natin. So, dito sa ating pag-spec YAML, burahin natin itong mga dito. Hindi kailangan ito. Linisin natin. Okay. 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 Tip na papansin nyo dito yung assets natin. So, kung gusto natin maglagay ng mga assets natin, for example, is assets dito. Dito nakalagay yan. So, kailangan natin ito. Okay? Kailangan ng images dito. Yan. Pero later on, gawin natin yan. Sa ngayon, is wag muna. Kasi wala pa tayong mga resources. Biglaan lang din kasi ito. Then, yan. So, try natin i-run kung ano magiging itsura ng ating unang app. So, ito sa makikita niyo sa main natin, ito yung pinaka-default ng ating Flutter. So, i-run natin. So, yan.
Sa una is nag-take time siya eh. Pause ko lang muna habang nag-aantay. Okay. Bali yan. Ito yung ating app. So, gagawin natin is restart natin muna. Medyo matagal na siya. Okay. I think nag-restart na. Yan, nag-restart siya. Hindi lang siya halata. Yan. So, ang gawin natin dito is buburahin natin to lahat. So, hindi natin kailangan yan. So, main. So, buburahin natin ito. Simula dito, pababa. So, magkakaroon tayo dito ng this stateless. By the way pala, dito sa paggagawin natin yung project is ano lang ito ha. Ang rules dito is dapat lahat ng ating UI will be my app. Ang lahat nating mga UI is will be stateless. Bakit kailangan stateless? Kasi pag pag stateful kasi masyadong maraming resources sa memory kinukuha. So mas maganda stateless, mas less sa memory, paggamit ng memory, at the same time mas ano siya, mas mabilis siya. Then lahat ng logic natin, lahat ng value natin, ang mag-handle kasi nito is yung ating block state management. So hindi dapat mag-handle lang value yung ating UI. Okay, so yan. Okay. So, ang ano dito sa main natin is, yan, ito yung pinaka-main natin. So, tatanggalin natin yan, papalitan siya natin ng base up, okay. Actually, okay, material up, then child, home pala, home, base up. So, yung base up na ito is hindi pa natin nagagawa. So, mag-create tayo dito ng sa application natin ng pages. Is magkakaroon tayo dito ng base. Okay. Sa base natin, maglalagay tayo ng file which is yung base up natin, .dart. So, mag-create tayo ng stateless base up. Okay. So, yan ang pinaka-base up natin. So, i-import natin lang ito. So, once na na-import na natin, balik tayo dito. So, simple rin siya. So, ang mangyayari is, wait lang. Yan. So, after nyan is maglalagay ulit tayo ng material up. So, material up, which is meron tayong router. Ang title natin dito is go agad. Yan. Then, at the same time, magkakaroon tayo ng mga team. So, sa ngayon wala pa tayong team. So, mag-create muna tayo ng tinatawag na router. So, sa router natin, dito na ilalagay yan sa navigations. So, meron tayo ditong routes.dart. So, sa routes.dart,
mag-i-import muna tayo ng ating package para dito. So, ang gagamitin nating package is Flutter, pub, add, Go router. So, bakit Go router yung aking ginamit? So, kasi ang Go router kasi is pwede mo siyang magamit sa web natin. So, kasi yung web kasi natin sa Flutter is kung mapapansin niyo, if nakapag-create na kayo ng web is wala siya yung mga subfolder na tinatawag. Kunwari, web mywebsite.com/login/registration/product/1 hindi siya lumalabas yung sa Flutter web. So, kaya hindi siya kaya mas maganda gamitin tong Go router kasi yun is na-implement niya. So, aside from dito, ilagay rin natin yung ating Firebase auth. Napansin, yan siya, yung Go router kanina, Firebase auth. Para sa authentication natin sa Firebase. Okay, tapos gagamit tayo ng, wait lang, wala pa. Okay. Then, gagamit din tayo ng Firebase Core. So, gagamit din tayo ng Firebase. Yung nga, database ang ating gagamitin. Real-time database. Then, also, gagamit din tayo ng Firebase dito. Storage. Para sa mga images natin, dyan natin nilagay. Then, gagamit tayo ng Flutter block. So, para makita nyo pala yung mga mga packages na gusto nyo magtingin ng mga packages. So, pupunta lang tayo dito sa PubDev. Yan, sa website na to. Ito lahat yung ating mga kailangan ng mga packages. So, kailangan nyo lang mag-search. Okay? Yan. So, bakit gumagamit ako nito? Kasi madalas din gamitin ito. Kaya alam ko na rin mga packages na kailangan ko. Form validator. Okay. Aside dun sa Flutter block natin ng state management, gagamit din tayo pala ng provider. Yung provider na to is gagamitin ko siya sa part ng paggamit ng mga navigations natin, mga team natin, color teams. Ayan. So, gagamit din tayo ng get-it para sa ating injections. Okay? Dependency injections na tinatawag. So, later on, malalaman nyo kung ano yung sabihin ng dependency injections. So, meron din tayong gagamit din tayo ng time ago. Okay. Ito yung mga 3 years ago, members in something. Ito yung tawag ng time ago. Okay, sorry. Magkadikit pala yun. Ay, time ago. Yan. Then, gagamit din tayo siguro ng darts. So, darts malalaman nyo para saan yan. Napakaganda ng darts.
So, gamit tayo ng equitable. Equitable. Yan. Gagamit din tayo ng MTLN International. Tama ba? Okay, tama. So, ito yung para sa ating mga time na yan. Mga date format, something. Yan. So, pansamantala ito muna yung ating mga packages na kailangan. Then later on, mag-add on tayo kung sa may mga kailangan pa tayo. Bale, yan. Ang nagawa na natin dito is mag-create ng mga folder natin. Then, add ng ating mga packages, mga plugins. So, sa base natin, tuloy tayo sa run. Okay pa ba yung time? Okay. Sige. Tuloy natin sa next video. Okay? Thank you.